Hello po, sana bumaba ang interest ng PLIs. Sobrang laki, lalo na sa service charge or service fee. Okay, no, kung parang napapareklamo tayo doon sa MPL Flex na 2% ng gross loan yung service fee. 3 times na mas masakit yung service fee doon sa PLIs kasi 6% yung service fee base doon sa amount ng inyong loan at hindi po doon sa net lamang, no? So ito po, no, isa din po sa mga pinagtataka ko bakit marami yung galit sa 2% na service fee ng MPL tapos masaya doon sa 6% na service fee ng PLIs, no? Pero ang advantage naman doon sa 6% ng PLI kasi included na doon yung insurance ng inyong loan. So doon sa binabayaran mo monthly ay hindi na po kasali doon yung para sa insurance ng loan mo kasi kasali na siya doon sa 6% na binawas na service fee. Sa GSIS naman ay dinagdagdag doon sa inyong monthly na amortization yung para po sa interest, para po sa insurance. Ngayon, dito tayo sa pagbaba ng PLI interest, no? Alam po ninyo, yung mga loan na ino-offer ng PLIs ay nakadepende sa ceiling na tinatakda ng Department of Education. So, DepEd yung nagtatakda ng maximum na interest, pero ay ang DepEd hindi pwedeng magtakda ng napakababa na interest rate. Bakit po? Kung gagawin nyo ng DepEd, ang tendency niyan, walang PLI na lalaban, no? Walang PLI na papayag na ganun kababa yung interest rate na ibibigay nila sa loans. Kasi alam po ninyo, kung ikukumpara ninyo itong salary loan natin sa mga PLIs, higit po siya na mas mababa yung interest rate compared doon sa other loans na ino-offer nila outside of DepEd, no? So parang naging privilege na for DepEd personnel na nakaka-avail tayo ng mas mababa na interest rate sa mga PLIs compared doon sa mga outside of DepEd na nag-uutang doon sa kanila or doon sa mga loans na outside sa automatic payroll deduction system ng DepEd. Isa pa, yung pera na pinapautang ng PLIs ay hindi naman talaga siya pera ng PLIs mismo, no? Kasi yun po kadalasan yung perang yan ay either galing sa kanilang mga depositors na binabayaran din naman nila ng interest or pera na inuutang nila from the big banks, big commercial banks katulad po particular mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pwede silang umutang doon, no? Itong mga bangko, mga PLIs, pwede silang umutang from the BSP tapos mayroong kaukulang interest yun, tapos yung pera na inutang nila ipapautang naman nila with certain interest para sila ay kikita, no? So pwedeng ganon. So kung sobrang mababa yung interest rate na itatakda ng DepEd ay may tendency talaga na yung mga PLIs ay hindi po sila mag-a-avail, hindi sila mag-o-offer, hindi nila i-grab kasi nga feeling nila either malulugi sila or sadyang napakababa na magiging returns ng kanila pong pinapautang. Kasi kapag mga commercial banks, mga ganyan, kadalasan po yung they work out, no? They try to earn para to create wealth for their owners, diba? Parang ganun kasi yung nangyayari. So hindi sila papayag na magpapautang ng sadyang mababang interest tapos ito nga nag-i-interest pa yung pinapautang din po nila, no? Na inutang naman nila from other sources. Tapos isa pa dyan ay itong matinding risk ng kanilang loans, no? Sa ngayon 5 years maximum term ng mga PLI loans, no? Marami pang nagsasuggest na sana gawing 7 years or 10 years. Alam po ninyo, sobrang laki ng risk na yan sa part ng mga PLIs. Kapag mahaba yung term ng loan, napakababa ng return, no? Yung period, payback period nila, no? So sadyang tagal, no? So para bang for a long time ay wala sa kanila yung pera na pinapautang nila, risky yun sa kanilang part.
especially ngayon na nauuso itong mga personal na DepEd na nag-abroad. Alam ba ninyo na may mga certain problems din yung mga PLIs kasi may mga umuutang sa kanila tapos the following month ay lumilipad na sa ibang bansa. So hindi sila na-inform na nag-abroad na pala tapos nag-grant na nila yung loan. So that is part of the risk ng mga bangko. So I think if ever DepEd will try to reduce the interest rate na pinapayagan nila, ay pwede na susuko yung ibang PLIs at hindi mag-o-offer. Sa ngayon siguro ay pwede pa itong rate natin ngayon kasi dumadami pa yung mga PLIs na nag-a-apply. Kapag sadyang mababa yung interest tapos ito pang pinapahaba yung loan term, ay mas mabigat na siya for the part of the lenders. So ganun po kasi yung tendency. Unlike kasi sa GSIS, now we contribute something to the GSIS, kaya pwede silang sumugal doon sa atin kahit matagal pa yung term ng loan, kasi alam nila at the end of the day, kapag ikaw ay mag-resign o mag-retire, yung makukuha mo sana, yun ang kukunin nila pambayad sa utang mo dahil nangungutang ka. Dito sa PLIs wala tayong contribution sa kanila, kapag tayo ay mag-retire, wala tayong claims from the PLIs na pwedeng ma-offset doon yung utang natin. So ganun siya ka-risky sa part ng mga PLIs, kaya naintindihan din po natin if ever na may mga PLIs din naman ngayon, particular ngayon sa pagtaas ng mga inflation, naapektuhan yung interest rate ng mga lending kahit sa mga big na mga banks, kaya sila po ay minsan umaaray na rin dito sa interest na pinapayagan lang ng DepEd. Pagamat gustong-gusto natin yung mas mababa yung interest, pero nandyan po kasi yung realidad na ang pagpapautang ng mga private lending institution ay isa pong negosyo. Negosyo na ginagawa po nila para yun, mapaunlad yung kanila pong company at para po sa kanilang mga may-ari nito. So, abang na lamang tayo kung ano po yung magiging future nito. Pero yun nga, yung nakikita natin na mga factors na pwede po magkakaapekto kung pwede bang tataas or bababa itong interest rate na ino-offer ng mga private lending institutions para exclusive doon sa sahod na automatic payroll deduction system ng mga DepEd personnel.